Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa kung paano lumutas ng mga tiwaling disposisyon. Sipi. Ano ang nalalaman ninyo tungkol sa mga pagbabago sa disposisyon? Ang mga pagbabago sa disposisyon ay iba sa diwa, sa mga pagbabago sa pag-uugali, at iba rin ang mga ito sa mga pagbabago sa pagsasagawa. Ang lahat ng ito ay magkakaiba sa diwa. Naglalagay ang karamihan ng mga tao ng natatanging diin sa paggawi sa kanilang paniniwala sa Diyos na ang nagiging resulta ay ang pagkakaroon ng ilang pagbabago sa kanilang pag-uugali. Pagkatapos nilang magsimulang manalig sa Diyos, tumigil sila sa paninigarilyo at pag-inom at hindi na sila nakikipaglaban sa iba. Mas pinipiling maging mapagpasensya kapag dumaranas sila ng kawalan. Sumasailalim sila sa ilang pagbabago sa pag-uugali. Ang ilang tao ay nadarama na sa sandaling manalig sila sa Diyos, nauunawaan na nila ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, na naranasan na nila ang gawain ng banal na Espiritu, at nagkaroon na sila ng tunay na kasiyahan sa kanilang mga puso na ginagawa silang partikular na masigasig at wala silang hindi kayang talikdan o pagdusahan. Gayunman, matapos manalig sa loob ng 8, 10 o kahit 20 o 30 taon, dahil walang naging pagbabago sa kanilang mga disposisyon sa buhay, nauwi sila sa pagbabalik sa dating mga gawi. Lalong lumilitaw ang kanilang kayabangan at kapalaluan. Nagsisimula silang makipagpaligsahan para sa kapangyarihan at pakinabang. Pinag-iimbutan nila ang salapi ng iglesia. Kinaiinggitan nila ang mga nagsamantala sa sambahayan ng Diyos. Sila ay nagiging mga parasito at salot sa loob ng sambahayan ng Diyos, at ang ilan ay ibinubunyag pa nga at itinitiwalag bilang mga huwad na lider at antikristo. At ano ang pinatutunayan ng mga katotohanan ito? Ang mga pagbabago lang sa ugali ay hindi napapanatili. Kung walang pagbabago sa mga disposisyon sa buhay ng mga tao, sa malaon at madali ay ipapakita nila ang mga tunay nilang kulay. Ito ay dahil ang pinagmumulan ng mga pagbabago sa ugali ay ang kasigasigan at sinamahan ng ilang gawain ng banal na Espiritu sa panahong iyon, nagiging napakadali para sa kanila na maging masigasig o magkaroon ng mabubuting intensyon sa loob ng maiksing panahon. Katulad ng sinasabi ng mga walang pananampalataya, madali ang paggawa ng isang mabuting gawa. Ang mahirap ay ang habang buhay na paggawa ng mabubuting gawa. Bakit walang kakayahan ang mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ng buong buhay nila? Dahil ang mga tao ay likas na masama, makasarili at tiwali. Ang pag-uugali ng isang tao ay dinidikta ng kanyang kalikasan. Anuman ang kalikasan ng isang tao, gayon din ang ugali na kanyang ibinubunyag, at iyon lamang likas na naihahayag ang kumakatawan sa kalikasan ng isang tao. Hindi magtatagal ang mga bagay na huwad. Kapag gumagawa ang Diyos upang iligtas ang tao, hindi ito upang palamutian ang tao ng mabuting gawi. Ang layunin ng gawain ng Diyos ay ang baguhin ang mga disposisyon ng mga tao upang sila ay muling isilang na bagong mga tao. Ang paghatol, pagkastigo, mga pagsubok at pagpipino ng Diyos sa tao ay pawang nagsisilbi upang baguhin ang kanyang disposisyon, upang matamo niya ang ganap na pagpapasakop at pagkamatapat sa Diyos at magawang normal na sambahin siya. Ito ang layunin ng gawain ng Diyos.
Ang pagpapakabait ay hindi katulad ng pagpapasakop sa Diyos, lalong hindi ito katumbas ng pagiging kaayon kay Kristo. Ang mga pagbabago sa ugali ay batay sa doktrina at bunga ng sigasig. Hindi batay ang mga ito sa tunay na kaalaman sa Diyos o sa katotohanan, lalong hindi batay sa paggabay ng banal na espiritu. Bagamat may mga pagkakataon na ang ilan sa ginagawa ng mga tao ay binibigyang liwanag o pinapatnubayan ng banal na espiritu, hindi ito isang pagbubunyag ng buhay nila. Hindi pa sila nakapasok sa mga katotohanang realidad at ang kanilang disposisyon sa buhay ay hindi talaga nagbago. Gaano man kabuti ang pag-uugali ng isang tao, hindi ito nagpapatunay na nagpapasakop siya sa Diyos o na isinasagawa niya ang katotohanan. Ang mga pagbabago sa pag-uugali ay hindi kumakatawan sa mga pagbabago sa disposisyon sa buhay at hindi ito maaaring ituring bilang mga pagbubunyag ng buhay. Kaya, kapag nakikita ninyo ang ilang tao na may nagagawa para sa iglesia sa mga panahon ng kanilang kasigasigan, na nagagawa pa nga nilang isuko ang ilang bagay, huwag mo silang purihin o hangaan. Huwag sabihing sila ay mga taong nagtataglay ng katotohanang realidad o mga taong nagmamahal sa Diyos. Ang magsabi ng gayon ay mali, nakaliligaw at nakapipinsala sa kanila. Ngunit, huwag mo ring pahinain ang kanilang loob. Gabayan mo lamang sila tungo sa katotohanan at sa landas ng paghahangad sa buhay. Ang mga madalas na masigasig ay karaniwang may pagnanais na sumulong at may determinasyon. Karamihan sa kanila ay nag-aasam sa katotohanan at sila ang mga pauna ng inorden at hinirang ng Diyos. Karamihan sa mga may nag-aalab na puso na handang gumugol para sa Diyos ay mga tapat na mananampalataya sa Diyos. Ang mga hindi tapat sa paggugol para sa Diyos at hindi handang gawin ang kanilang tungkulin ay mga hindi tapat na mananampalataya sa Diyos. Karamihan sa mga maligamgam sa kanilang pananampalataya at madaling maging negatibo ay hindi nakakapanatiling tapat. Kapag nakakatagpo ng kaunting paghihirap, sila ay umaatras at kapag humaharap sa pang-uusig at pagdurusa, tumatakas sila at tinatalikuran ang kanilang pananampalataya. Tanging ang mga mayroong malaking pananampalataya at kasigasigan ang makakapagpursige ng mahabang panahon, makahahangad sa katotohanan upang lutasin ang mga problema at unti-unting makapapasok sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos. Ngunit ang mga may maliliit na pananampalataya at walang kasigasigan ay mahihirapang sumunod sa Diyos hanggang sa wakas. Kung maraming mabubuting pag-uugali ang isang tao, hindi iyon nangangahulugan na taglay niya ang mga katotohanang realidad. Sa pagsasagawa lang ng katotohanan at pagkilos ayon sa mga prinsipyo mo, maaaring taglayin ang mga katotohanang realidad. Sa pagkakaroon lang ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan mo, maaaring taglayin ang mga katotohanang realidad. Ang ilang tao ay may kasigasigan, kayang magsalita ng doktrina, sumunod sa mga regulasyon at gumawa ng maraming mabubuting gawa, pero ang masasabi lang tungkol sa kanila ay na may taglay silang kaunting pagkatao. Ang mga kayang magsalita ng doktrina at palaging sumusunod sa mga regulasyon ay hindi agad na masasabing kayang magsagawa ng katotohanan. Kahit tama ang sinasabi nila at parang walang mga problema ang mga iyon, wala silang masabi sa mga bagay na may kinalaman sa diwa ng katotohanan. Sa makatuwid, gaano man karaming doktrina ang kayang sabihin ng isang tao,
Hindi iyon nangangahulugan na nauunawaan niya ang katotohanan. At gaano man karaming doktrina ang nauunawaan niya, hindi niya malulutas ang anumang mga problema. Maipaliliwanag ng lahat ng teorista tungkol sa relihiyon ang Biblia, pero sa huli, babagsak silang lahat dahil hindi nila tinatanggap ang buong katotohanang naipahayag ng Diyos. Ang mga taong nakaranas ng pagbabago sa kanilang disposisyon ay naiiba. Naunawaan na nila ang katotohanan, naiintindihan nila ang lahat ng usapin. Alam nila kung paano kumilos alinsunod sa mga layunin ng Diyos, kung paano kumilos alinsunod sa katotohanang prinsipyo, at kung paano kumilos upang mapalugod ang Diyos, at nauunawaan nila ang kalikasan ng katiwalian na kanilang ibinubunyag. Kapag ang kanilang sariling mga ideya at mga kuro-kuro ay naibubunyag, nagagawa nilang makakilala at maghimagsik laban sa laman. Ganito na ipapamalas ang isang pagbabago sa disposisyon. Ang pangunahing pagpapamalas ng mga taong dumaan sa pagbabago ng disposisyon ay nagagawa nilang maunawaan ng malinaw ang katotohanan, at kapag ipinatutupad ang mga bagay, isinasagawa nila ang katotohanan ng may kaugnay na kawastuhan at hindi sila nagbubunyag ng katiwalian ng madalas. Karaniwan, ang mga nagbago na ang disposisyon ay nagiging makatwiran at nakakakilatis, at dahil sa kanilang pagkaunawa sa katotohanan, hindi sila gaanong nagbubunyag ng pagmamataas o kayabangan. Nauunawaan at nahihiwatigan nila ang marami sa katiwaliang naibunyag sa kanila, kaya hindi sila nagyayabang. Nagagawa nilang magkaroon ng isang nasusukat na pagkaunawa sa kung ano ang dapat nilang kalugaran at kung ano ang mga bagay na dapat nilang gawin na makatwiran, kung paano gumawi ng may katwiran, kung paano maging masunurin, kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi sasabihin, at kung ano ang sasabihin at kung ano ang gagawin sa alinmang mga tao. Kaya, ang mga taong nagbago ang mga disposisyon ay medyo makatwiran, at ang ganoong mga tao lamang ang tunay na nagsasabuhay ng wangis ng tao. Dahil nauunawaan nila ang katotohanan, nasasabi at nakikita nila ang mga bagay alinsunod sa katotohanan, at may prinsipyo sila sa lahat ng ginagawa nila. Hindi sila sumasailalim sa impluwensya ng sinumang tao, pangyayari o bagay, at lahat sila ay may sariling pananaw at kayang itaguyod ang mga katotohanang prinsipyo. Ang kanilang disposisyon ay medyo matatag. Hindi sila sala sa init at sala sa lamig, at anuman ang kanilang sitwasyon, nauunawaan nila kung paano isagawa ng wasto ang kanilang tungkulin at kung paano umasal na ikalulugod ng Diyos. Iyong mga nagbago ang mga disposisyon ay hindi nagtutuon ng pansin sa kung ano ang gagawin sa panlabas upang maging maganda ang tingin sa kanila ng iba. Natamo nila ang panloob na kaliwanagan sa kung ano ang gagawin upang mapalugod ang Diyos. Kung gayon, sa panlabas maaaring tila hindi sila ganoon kasigasig o nakagawa ng anumang mahalaga, ngunit ang lahat ng kanilang ginagawa ay makahulugan, mahalaga, at nagbubunga ng praktikal na mga resulta. Iyong mga nagbago ang mga disposisyon ay tiyak na nagtataglay ng napakaraming katotohanang realidad, at ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kanilang mga pananaw sa mga bagay at sa kanilang mga prinsipyo ng pagkilos. Ang mga hindi pa nagtamo ng katotohanan ay talagang hindi nagkamit ng anumang pagbabago sa disposisyon sa buhay. Paano ba talaga nakakamit ang pagbabago sa disposisyon? Lubhang nagawang tiwali ni Satanas ang mga tao. Lahat sila ay lumalaban sa Diyos, at lahat sila ay may kalikasang lumalaban sa Diyos.
Inililigtas ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga may kalikasang lumalaban sa Diyos at maaaring lumaban sa Diyos na magpasakop at magkaroon ng takot sa Diyos. Ito ang kahulugan ng maging isang tao na nagbago na ang disposisyon. Gaano man katiwali ang isang tao o ilang tiwaling disposisyon ang mayroon siya, basta't kaya niyang tanggapin ang katotohanan, tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, at tanggapin ang iba't ibang pagsubok at pagpipino, magkakaroon siya ng tunay na pagkaunawa sa Diyos at kasabay nito ay malinaw niyang makikita ang sarili niyang kalikasang diwa. Kapag tunay niyang nakikilala ang kanyang sarili, magagawa niyang kamuhian ang kanyang sarili at si Satanas at magiging handa siyang maghimagsik laban kay Satanas at ganap na magpasakop sa Diyos. Kapag may ganitong determinasyon na ang isang tao, kaya na niyang hangarin ang katotohanan. Kung may tunay na kaalaman ang mga tao tungkol sa Diyos, kung nadalisay ang kanilang satanikong disposisyon at nag-ugat ang mga salita ng Diyos sa kanilang kalooban at naging buhay na nila at batayan ng kanilang pag-iral, kung namumuhay sila ayon sa mga salita ng Diyos at lubusan ng nagbago at naging mga bagong tao, maituturing ito bilang pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay. Ang pagbabago sa disposisyon ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng hustong isipan at bihasang pagkatao, ni hindi ito nangangahulugan na mas maamo ang panlabas na mga disposisyon ng mga tao kaysa dati, na dati silang mayabang ngunit ngayon ay makatwiran ng magsalita, o na dati ay wala silang pinakikinggan, ngunit ngayon ay kaya na nilang makinig sa iba ng kaunti. Hindi masasabi na ang nakikitang mga pagbabagong ito ay mga pagbabago sa disposisyon. Siyempre pa, ang mga pagbabago sa disposisyon ay kinabibilangan ng mga ganoong pagpapamalas, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na, sa loob, nagbago na ang buhay nila. Lahat ng ito ay dahil nag-ugat na ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan sa kanilang kalooban, namumuno sa kanilang kalooban at naging buhay na nila. Nagbago na rin ang kanilang mga pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. Kitang-kita nila ang nangyayari sa mundo at sa sangkatauhan, kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, kung paano nilalabanan ng malaking pulang dragon ang Diyos at ang diwa ng malaking pulang dragon. Kaya nilang kamuhian ang malaking pulang dragon at si Satanas sa puso nila at kaya nilang lubos na bumaling at sumunod sa Diyos. Nangangahulugan ito na nagbago na ang kanilang disposisyon sa buhay at nakamit na sila ng Diyos. Ang mga pagbabago sa disposisyon sa buhay ay mga pangunahing pagbabago, samantalang ang mga pagbabago sa pag-uugali ay paimbabaw. Ang mga nagkamit lang ng mga pagbabago sa disposisyon sa buhay, ang mga nagtamo ng katotohanan, at sila lang ang nakamit ng Diyos. Ang lahat ng tiwaling tao ay nabubuhay para sa kanilang mga sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang buod ng kalikasan ng tao. Ang mga tao ay naniniwala sa Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Kapag tinatalikdan nila ang mga bagay-bagay at ginugugol ang kanilang mga sarili para sa Diyos, ito ay para pagpalain. At kapag tapat sila sa Kanya, ito ay para gantimpalaan. Sa kabuuan, lahat ito ay ginagawa para sa hangaring pagpalain, gantimpalaan at makapasok sa kaharian ng langit. Sa lipunan, nagtatrabaho ang mga tao para sa kanilang pansariling pakinabang at sa sambahayan ng Diyos, gumagawa sila ng tungkulin para pagpalain.
Alang-alang sa pagtatamo ng mga pagpapala, kaya tinatalikdan ng mga tao ang lahat at nakatatagal sa matinding pagdurusa. Wala nang mas maganda pang katibayan ng satanikong kalikasan ng tao. Ang mga taong nagbago ang mga disposisyon ay naiiba. Nararamdaman nila na ang kahulugan ay nagmumula sa pamumuhay sa katotohanan, na ang batayan ng pagiging tao ay ang pagpapasakop sa Diyos, pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan, na ang pagtanggap sa ibinigay na gawain ng Diyos ay isang responsibilidad na ganap na likas at may katwiran, na tanging ang mga taong tumutupad sa mga tungkulin ng isang nilikha ang naaangkop na tawaging tao. At kung hindi nila magagawang mahalin ang Diyos at suklian ang kanyang pagmamahal, hindi sila angkop na tawaging tao. Nararamdaman nilang ang pamumuhay para sa sarili ay hungkag at walang kabuluhan, na dapat mabuhay ang mga tao upang palugurin ang Diyos, gampanan ang kanilang tungkulin ng maayos at mamuhay ng makabuluhan, upang kapag oras na para mamatay sila, makukontento sila at hindi magkakaroon ng kahit katiting na panghihinayang, at na hindi sila nabuhay ng walang saysay. Sa pagkukumpara sa dalawang magkaibang sitwasyong ito, nakikita ng isang tao na ang huli ay sa mga tao na nagbago na ang mga disposisyon. Kapag nagbago na ang buhay disposisyon ng isang tao, tiyak na nagbago na rin ang kanyang pananaw sa buhay. Ngayong mayroon ng ibang mga pinahahalagahan, hindi na siya muling mamumuhay para sa sarili niya at hindi na muling maniniwala sa Diyos para sa layuning magkamit ng mga pagpapala. Masasabi ng taong iyon na, "Sulit ang makilala ang Diyos. Kung mamatay ako pagkatapos kong makilala ang Diyos, napakaganda niyon. Kung makikilala ko ang Diyos at makakapagpasakop sa Diyos at magagawa kong mamuhay ng makabuluhan, hindi ako mamumuhay ng walang saysay, ni hindi ako mamamatay ng may anumang panghihinayang. Hindi ako magrereklamo." Nagbago na ang pananaw sa buhay ng taong ito. Ang pangunahing dahilan ng pagbabago sa buhay disposisyon ng isang tao ay dahil taglay niya ang katotohanang realidad, nakamit na niya ang katotohanan at may kaalaman na siya sa Diyos. Sa makatuwid ay nagbago ang pananaw ng isang tao sa buhay at iba na ang kanyang mga pinahahalagahan kaysa dati. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng puso ng isang tao at mula sa loob ng buhay ng isang tao. Tiyak na hindi ito isang panlabas na pagbabago. Ang ilan sa mga bagong mananampalataya, kapag nagsimula na silang maniwala sa Diyos, ay tinatalikuran ang sekular na mundo. Kapag nakakatagpo sila kalaunan ng mga walang pananampalataya, walang gaanong masabi ang mga mananampalatayang ito at bihira silang makipag-ugnayan sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na walang pananampalataya. Sinasabi ng mga walang pananampalataya, "Nagbago na ang taong ito." Pagkatapos ay iniisip ng mga mananampalataya, "Nagbago na ang buhay disposisyon ko." Sinasabi ng mga walang pananampalatayang ito na nagbago na ako. Totoo bang nagbago na ang disposisyon ng taong iyon? Hindi pa. Ang ipinamamalas niya ay panlabas na mga pagbabago lamang. Wala pang tunay na pagbabago sa buhay niya at ang kanyang satanikong kalikasan ay patuloy na nakaugat sa kanyang puso, ganap na hindi nagagalaw. Kung minsan, masiglang masigla ang mga tao dahil sa gawain ng banal na espiritu, maaaring magkaroon ng ilang panlabas na pagbabago at maaari silang gumawa ng ilang mabubuting gawa. Gayunman, hindi ito kapareho ng pagkakamit ng pagbabago ng disposisyon. Kung hindi mo taglay ang katotohanan
at hindi pa nagbabago ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay hanggang sa punto na hindi ka kaiba sa mga walang pananampalataya at hindi rin nagbago ang iyong pananaw sa buhay at ang iyong mga pinahahalagahan, at kung wala ka man lamang may takot sa Diyos na puso na siyang nararapat mo man lang taglayin, napakalayo mo pa sa pagkakamit ng pagbabago sa disposisyon. Upang magkaroon ng pagbabago sa disposisyon, ang pinakasusi ay dapat mong hangaring maunawaan ang Diyos at magkaroon ka ng tunay na pagkaunawa sa Kanya. Gawin nating halimbawa si Pedro. Nang nais ng Diyos na ibigay siya kay Satanas, sinabi niya, "Kahit ibigay mo ako kay Satanas, ikaw pa rin ang Diyos. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat at ang lahat ng bagay ay nasa mga kamay mo. Paanong hindi kita pupurihin para sa mga bagay na ginagawa mo? Ngunit kung makikilala kita bago ako mamatay, hindi ba't mas maganda iyon?" Naramdaman niya na sa buhay ng mga tao, ang pinaka-importante ay ang makilala ang Diyos. Pagkatapos na makilala ang Diyos, anumang uri ng kamatayan ay mabuti, at anumang paraan ng pangangasiwa ng Diyos dito ay mabuti. Naramdaman niya na ang pinaka-kritikal na bagay ay ang makilala ang Diyos. Kung hindi niya nakamtan ang katotohanan, hinding-hindi siya masisiyahan, ngunit hindi rin siya magrereklamo laban sa Diyos. Kapupuotan lang niya ang katunayan na hindi niya hinangad ang katotohanan. Dahil sa espiritu ni Pedro, ang marubdob niyang paghahangad upang makilala ang Diyos ay nagpapakita na ang kanyang pananaw ukol sa buhay at mga pinahahalagahan ay nagbago. Ang malalim niyang pag-aasam na makilala ang Diyos ay nagpapatunay na tunay na nakilala niya ang Diyos. Kaya, mula sa pahayag na ito, makikita na nagbago ang kanyang disposisyon. Siya ay isang taong nagbago ang disposisyon. Sa pinakadulo ng kanyang karanasan, sinabi ng Diyos na siya ang pinaka nakakakilala sa Diyos. Siya ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Kung wala ang katotohanan, ang buhay disposisyon ng isang tao ay hindi kailanman tunay na magbabago. Kung kaya mong tunay na hangarin ang katotohanan at pumasok sa katotohanang realidad, saka mo lamang maisa sa katuparan ang pagbabago sa iyong buhay disposisyon.